Hamjal, may tiwala sa Diyos at sarili para magtagumpay. Tara, samahan niyo ako. Good morning. Ngayong araw pala wala akong pasok. Dahil day off ko sa aking trabaho. Ngayong araw ng day off ko, maglilinis muna ako ng motor ko. Matagal-tagal na rin kasing walang linis. Mga siguro 1 taon na rin. Kaya tuwing pinapagawa ko yung motor ko, ang sabi ng mga nagagawa, para daw sila nag-overall. Nakakatawa no? Wala eh. Tamad kasi ako minsan maglinis. Kaya itong linis ko na to, pakitang gilas ko lang sa inyo. Hindi, joke lang. May binili kasi yung asawa ko sa akin. Yung pang garden, yung may hose. Inahawa na yung asawa ko sa motor ko. Sobrang dumi na. Kala mo, nagtatanim na ng kamote. Ngayon na lang ulit kasi naipasok yun dito malapit sa bahay. Naipasok yun kasi may konting daan. Kaya naisingot ko tong motor ko. Yan pala yung motor ko. Tignan nyo yung gaano kadumi yan. Mapapansin nyo bakit may damit yan. Nilagay ko talaga yan si tuwing umuulan. Yung makina ko napapasukan ng lupa. Ito pala yung binili ng asawa ko sa Shopee. Ito try ko kung gumagana. Yan pala ang gagamitin ko. Yan, BS1. Tapos Joy sabon. Tsaka yung pamunas. Mag-start na ako maglinis. Kaso hindi ko masimulan. Bakit kanyo? Ito. Yung butas na yan, kasya yan dyan sa may poso. Kaso lang, itong pinakahigpitan niya hindi kasya. Kaya gawan na lang natin ng paraan. Kumuha na lang ako ng goma, tinalian ko na lang. Para at least mapagana ko na. Kaya sa mga nanonood dyan, comment naman kayo sa baba kung anong mga ginagawa nyo tuwing nagdi-day off kayo. Tapos ko nang sabunin yung motor. Naku, uulan pa. Ganun ba talaga pa naglinis ng motor? Uulan. Kaya nababasa ko, nakikita ko sa TikTok. Ang sabi, tuwing naglilinis daw ng motor, may ulan na darating. Kayo ba? Naranasan nyo na rin ba maglinis ng motor? Pero umulan. Yung excited kang ilabas kasi bagong linis yung motor mo. Kaso biglang umulan. Putik-putik rin ang kapalit. Pero kaninang umaga pagising ko ang init-init na tumaraw. O nagkakataon lang talaga tuwing naglilinis may ulan na darating. Ito, patapos na ako. Bigla na rin palang bumuhos ang ulan yan. Akala ko madilim lang. Yun pala, bumuhos na. Ito pala, palabas ako nyan. Mag-almusal muna ako. Bibili lang pala muna ako ng Energen. Kaso paglabas ko, ganito naman nangyari. Aw, sakit naman yun. Nako po. Sinisi ko pa pala yung gate dyan. Kasalanan ko rin, di ko kasi binuksan masyado yung gate. Ito po, balik na ako, nakabili na ako ng Energen. Ayoko kasi maglinis ng motor pag busog. Inuuna ko muna kasi maglinis ng motor bago kumain. Ito, papasok na ako loob ng bahay. Malapit lang naman yung tindahan, kila tita ko lang naman. Ito po, kain tayo. Ito pala yung luto ng asawa ko. Corn na may baka, na may repolyo. Corn beef. After ko pala kumain ito, lalagyan ko na yung motor ko ng BS1 protection para naman makintab. Kaya yan, inalagyan ko na. Huminto na rin pala yung ulan. Umaraw na rin kahit papano. Ito, tapos ko na. Tagyan, tingin nyo yung tsura. Kumikintab-kintab na naman. Katapos na rin pala ako maligo. Alis muna pala kami nila mama at asawa ko. Punta kami kila ate. Sobrang init kasi dito sa amin. Wala pa kasing kisame yung bahay namin. Kaya ito, inaantay ko na sila. Ito, nag-jacket na ako. Tsaka nag-cap. Sobrang init kasi. Kung ano naman yung ulan kanina, yun naman ang init. Pero okay lang. Kasi hindi rin kami aalis pag umuulan. Kaya buti na lang umaraw. Nalabas ko na pala yung motor ko niyan. Kasi bagong linis. Wala ko nga sana, i-stock ko na lang yung motor sa loob para hindi maramihan. Kaso hindi pwede. Mahal na kasi ng pamasahe ngayon. Nagtaas na kasi yung gas. Kaya ang laki ng natitipid kapag may motor ka talaga o sariling sasakyan. Tsaka hindi pa hassle, lalo na kung magko-commute ka. Mahirap din kasi mag-abang o makipagsabayan. Lalo na kung may pasok ang mga estudyante. Paalis namin ito. Tara, biyahe po tayo. Ito, kararating lang namin nila mama. Nanguha pa ng saging at naulog pa. Di kasi nagpapaalam, kumukuha. Lalo na tong isa. Kumukuha din. Gusto niya rin daw ng saging. Naku, magpaalam kayo sa may-ari. Dito na pala ang bahay nila ate ko. Dito kami magtatambay kasi malamig at mahangin. Ito na pala ang pamilya nila. Yan si Saku at ang ate ko. Meron din silang pamilya, pusa.
Di ko alam kung patay ba to o buhay. Pero hinawakan ko buhay naman. Tulog lang pala. Ito ang nanay nila. Pahawak ako ng 2 anak mo ah. Ang laki kasi ng tiyan. Ito rin pala ang isang kapamilya nila. May pato at manok. Pag nangitlog pala yung manok nila ate, kulay brown. Tingnan nyo kung gaano sila karami. Sa mga nagtatanong kung gusto bumili ng organic egg, nagtitinda po sila ate ko. Lalagay ko po yung Facebook nila ate ko dyan. Para may message nyo po sila kung mag-order kayo. Ito na pala si ate ko. Ganito lang ginagawa namin pag dumadalaw kami kila ate. Nakikipaglaro lang sa pamangkin. Dati hindi sumasama sa akin to. Ngayon sumasama na. Kasi tuwing dumadalaw kami dito kila ate, ayaw sumama sa akin yan pamangkin ko. Kaya ito, buti na lang sumama na. Ganito lang kami dito. Magpapahangin, kwentuhan. Kaya kayo pag day off nyo, sulitin nyo na yung oras na kasama nyo yung pamilya nyo. Kasi minsan lang tumapat yung araw na day off mo. Wala din silang pasok. Ito, pinapakuha pala ni ate yung mga itlog nila. Kunin ko daw. Kinakabahan pa nga ako kunin yan. Kasi sabi ni ate, nanunuka daw yan. To. Ito pa yung isang kulungan na may itlog. Pinapakuha sa akin ni ate yan. Sabi kasi ni ate, yung manok na yan daw yung tumuka kay Bayaw. Nabutas yung kamay. Pero okay lang, at least experience na naman. Ikaw matuka yung kamay, di matuka. Yan, tamang nood lang kami. Kasi paggabi na rin yan, natapunan na. Ito yung pamangkin ko, bigyan daw kami ng kutsara. At siya daw ang pipray bago kami kumain. Sige. Tapos na yung manalangin yan, kain po tayo. After namin pala kumain at magpahinga, huwi na rin kami. Parang eat and run ba? Eto, paalis na kami. Kaya hanggang dito na lang ulit ang kwento ko. Maraming salamat sa nagmamahal at sumusuporta sa amin. Kaya sa lahat na may pangarap dyan, tuloy lang. Basta wag nyo lang kalimutan, manalangin.